Dumako tayo sa Henesis Kabanata 1. Henesis Kabanata 1. Basahin pa nating muli ang mga talata 27 at 28. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Nilikha ng Diyos sina Adan at Eva. Ipinaliwanag ko na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan upang kanyang maging kapareha sa pag-ibig, at ang pinakalayunin niya ay matupad ang walang hanggang mundo ng pag-ibig. At matapos likhain ng Diyos sina Adan at Eva, binigyan sila ng natatanging kapangyarihan. Sila'y binindisyonan niya at sinabihang magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nabubuhay na mamahala sa bawat nabubuhay. Sa madaling salita, sila'y binigyan niya ng lubos na kapangyarihan dito sa mundo. Ipinagkaloob ng Diyos kina Adan at Eva ang pinakamataas na kapangyarihan upang mapamahalaan itong mundo. Sa madaling salita, sinabihan sina Adan at Eva na pangasiwaan ang mundo na nilikha ng Diyos bilang kanyang mga kinatawan. Ipinagkatiwala kay Adan ang mundong nilikha ng Diyos at sinabihan siyang ito'y pangasiwaan at pamunuan. Binigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan upang magawa ito. Subalit, may sinabi ang Diyos na medyo kakaiba. Tingnan ang Kabanata 2. Henesis Kabanata 2, talata 15. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Bakit kaya sinabi ng Diyos kay Adan na ingatan ang hardin dito sa talata 15? Nang panahong iyon, wala pang ibang tao sa lupa maliban kina Adan at sa kanyang asawa, kaya bakit sinabi ng Diyos na ingatan ang hardin? May ipinahihiwatig dito ang Diyos. Ibig sabihin, may tao o bagay na darating upang lusubin ang hardin at pagtangkaan itong nakawin. Sinabi ng Diyos kay Adan na ingatan ang hardin dahil maaaring may magtangka sa paligid na ito'y nakawin. Ipinapakita nito na naroon na si Satanas, kahit hindi binanggit ang pangalan niya rito. Nang panahong iyon, walang ibang nilalang maliban kay Satanas ang maaaring lumusob sa hardin. Si Satanas lang. Sinabi ng Diyos kay Adan na ingatan ang hardin dahil alam niyang nasa paligid lang si Satanas at magtatangkang agawin ang hardin mula kay Adan. Paano iingatan ni Adan ang hardin? Dito sa talata 17 sinasabing, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Maiingatan ang hardin sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Adan na huwag kainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa madaling salita, maiingatan ang hardin kung hindi kakainin itong bunga. Maiingatan ang hardin kung gagawin ang sinabi ng Diyos at hindi kakainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngayon, tingnan ang Kabanata 3. Henesis Kabanata 3, talata 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay.
At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang puntong kailangan natin pag-isipan dito ay ang lulusob. Ang magtatangkang lumusob sa hardin ay umiksena na ngayon. Inilarawan itong lulusob bilang ulupong, pero sa katunayan, hindi yun basta ulupong, kundi si Satanas. Nagpakita si Satanas sa anyo ng isang ulupong. Espiritu rin si Satanas. Hindi pisikal na nilalang. Gaya ng pagiging espiritu ng Diyos, espiritu rin si Satanas. Tingnan natin ngayon kung paano naging Satanas ang isang anghel. Lagyan nyo rito ng tanda at dumako sa Isayas, Kabanata 14. Isayas, Kabanata 14, talata 12. Nasa lumang tipan ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit, o talas sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa? At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon may, mabababa ka sa Sheol sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Sinasabi rito, o Lucifer, anak ng umaga. Sa bersyon ng New American Standard, mababasa ito ng ganito, o talas sa umaga, anak ng bukang liwayway. Ngunit dito sa New King James Version, ginamit talaga ang pangalang Lucifer. Isang anghel si Lucifer. Noong una, isang anghel si Lucifer na naglingkod sa Diyos at mas malapit sa kanya kaysa kanino. Sa lahat ng mga anghel na naglingkod sa Diyos, kilala natin ang iba sa pangalan. Isa na rito si Lucifer at naroon din ang anghel na si Gabriel. Si Gabriel, ang anghel na nagdala ng balita sa mga tao. Gawain niyang magdala ng balita galing sa Diyos papunta sa tao. Nariyan din ang anghel na nagngangalang Michael. Katungkulan ng anghel na si Michael ang makipaglaban sa mga kaaway. At hindi man aktwal na binanggit ang mga pangalan nila sa Biblia, may iba pang mga anghel. Sa ngayon, tama lang na sabihin na may mga anghel. Ang mga anghel gaya ni na Lucifer, Gabriel at Michael ay tinukoy bilang mga arkanghel. Itong mga arkanghel ay may napakarami pang mga mabababang anghel na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. 100,000 ang bilang nitong mga mabababang anghel. Kaya si Lucifer, ang tala ng umaga, ang anak ng umaga, ay hindi lang basta isa sa mga arkanghel, siya ang arkanghel na naglilingkod na pinakamalapit sa Diyos. Siya ang pinakamalapit sa Diyos. Espiritu rin ang mga anghel. Minsan, nagpapakita sila sa laman bilang mga tao, pero mga espiritual na nilalang sila. Unti-unti, nagkaroon ng ideya si Lucifer na yamang siya ang lingkod ng Diyos na pinakamalapit sa kanyang Panginoon, iaangat niya ng konti ang kanyang sarili at makikipantay sa Diyos. Magiging kapantay ko ang Diyos. Magiging kapantay ko ang Diyos, inisip niya. Kaya sa talata 13 at 14, sinasabing, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Binalak niyang makipantay sa Diyos. Yamang hinagan nitong anghel na nagngangalang Lucifer na itaas ang kanyang sarili upang maging katulad siya ng Diyos at pagsilbihan siya gaya ng ginagawang pagsisilbi sa Diyos, itinaboy siya ng Diyos sa langit. Itong anghel ay si Satanas. At impyerno, ang huling kahantungan ni Satanas. Bakit nilikha ang impyerno? Dahil kay Satanas, kaya ito nilikha. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit nilikha ng Diyos ang impyerno.
Ang impyerno ay lugar kung saan pupuksain si Satanas. Ang walang hanggang langit ang patutunguhan ng kaparehan ng Diyos sa pag-ibig, at ang impyerno ay ang lugar kung saan si Satanas, ang kalaban ng Diyos, ay pupuksain. Hindi basta mawawala si Satanas, para sa kanya ikawawasak kaya ginawa ang impyerno. Kaya sa pagbabalik sa Hardin ng Eden, alam ng Diyos na nasa paligid lang si Satanas, kaya sinabihan niya si Adan na pagyamanin ng hardin at ingatan. Ngunit, upang maingatan ng hardin, hindi dapat kainin ni Adan ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung sinunod niya ang salita ng Diyos at hindi kinain ang bunga, naingatan sana niya ang hardin. Pero narinig ni Satanas ang pag-uusap habang ipinagkakatiwala ng Diyos ang mundo kay Adan, na sinasabihan siya na magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng mga nabubuhay. Sinabi ng Diyos kay Adan na supilin niya ang lupa at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay na naroon. Binigyan si Adan ng pinakamataas na kapangyarihan. Nang sandaling iyon, iniisip ni Satanas, yun na! Kung maagaw ko ang pinakamataas na kapangyarihan na naibigay kay Adan, magiging akin itong mundo. Ito ang gustong mangyari ni Satanas. Kaya inumpisahan na ni Satanas ang kanyang mga gagawin upang maagaw ang kapangyarihan kay Adan. Dapat ninyong tandaan, isang anghel si Satanas at kaya napakatalino. Kaya nagbalak siya ng isang pandaraya upang maagaw ang pinakamataas na kapangyarihan kay Adan. Upang maisagawa ang kanyang balak, hinanap niya muna si Eva. Basahin pa natin muli ang Henesis Kabanata 3, Talata 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, ito ang Henesis Kabanata 3, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? May bitag sa tanong na ito. Dapat tandaan na sa panahong yon, ang ulupong o ahas ay hindi ang gumagapang, nakakatakot at kagulat-gulat na nilalang na alam natin ngayon. Sa panahong yon, napakagandang nilalang ang ulupong, ang pinakamagandang hayop sa lahat, at naglalakad ito ng patayo. Nakatayo ito at ang pinakamaganda sa mga hayop, ngunit napakatuso rin. Pumasok sa kanya ang mga panlililang ni Satanas. Pero may patibong sa tanong na ito. Ang una ay sa katotohanan na si Eva ang nilapitan ng ulupong, pero kay Adan naman ibinigay ng Diyos ang kanyang utos, hindi kay Eva. Ang pangalawang patibong ay nasa salitang tunay. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Mababasa sa New International Version, totoo bang sinabi ng Diyos? Anong ibig sabihin kapag may nagtanong ng talaga? Totoo ba talaga yan? Hindi ba't ganyan ang kanilang sinasabi? Huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Dito, may iba pang patibong sa salitang alinmang. Intensyon talaga ng mga salita ng ulupong na lituhin si Eva, at nalito nga siya. Tinanggap ni Eva itong mga salita at sumagot sa kanila nang hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Talagang nabigla siya sa mga salita ni Satanas at sumagot siya dahil sa kalituhan. Ngayon, tingnan ang talata 2. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Nalito na si Eva. Hindi sinabi ng Diyos na huwag nilang hawakan ang bunga. Ang dapat na sinabi ni Eva rito ay no comment. Hindi siya dapat sumagot. Hindi niya mismo narinig ang tinig ng Diyos. Hindi niya mismo narinig sa Diyos na huwag siyang kakain ng bunga. Sa makatuwid, hindi siya dapat nagsalita. Kung ito ang ginawa ni Eva, hindi sana nagkaroon ng problema. Pero napilitan siya sumagot at nang magsimula na siya, idinagdag pa niyang hindi rin nila dapat hawakan ng bunga. Inihayag nito mga salita na hindi kontento si Eva. Ipinakita ng kanyang mga salita na hindi siya maligaya sa kalagayan. At tapos sinabi niya na sinabi ng Diyos, baka kayo'y mamatay. May posibilidad na sila'y mamatay. Sa Kabanata 2, Talata 17, basahin natin ang Kabanata 2, Talata 17. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain.
sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Walang pagsalang mamamatay ka. Tiyak na mamamatay ka. Pero sinabi ni Eva na baka sila mamatay. Binago niya ng kaunti ang mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit ko ito iniisa-isa ay sapagkat napakahalagang makatiyak sa mga bagay tungkol sa buhay at kamatayan kapag sumasangguni sa salita ng Diyos sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos at pagpapala. Kailangan talaga ninyong makatiyak na husto. Kung iibahin niyo ang salita ng Diyos ng kahit kaunti, o kung nagdududa ang inyong isip sa kanyang salita, ipinapakita na nito ang inyong pagsalungat sa katotohanan. Palatandaan ito ng pagsalungat. Sa ngayon, maraming mga tao ang naniniwala kay Jesus at nagbabasa ng Biblia, pero bakit hindi sila nakatitiyak na ligtas na sila? Bakit hindi nila alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging born again? Dahil hindi nila binabasa at tinatanggap ng tapat at tiyak ang salita ng Diyos kung ano ito. Wala ni katiting na pagpapasobra sa salita ng Diyos. Walang pasobra sa salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit nagkamali si Eva ay dahil nagsalita siya pero wala naman siyang karapatang gawin yun. Pinagdudahan niya ang salita ng Diyos at binago pa kahit konti lang. At ito ang naging simula ng isang matinding kasalanan. Marahil, habang pinakikinggan niyo itong lahat, iniisip niyo rin, unang-una, kung bakit iniligay ng Diyos sa hardin ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Alam ng pinakamakapangyarihan at Diyos na nakakaalam ng lahat na kapag inilagay niya itong puno sa hardin, kakainin ni Adan at Eva ang bunga nito. Kung ganoon, bakit pa niya inilagay roon ang puno? Bakit hinayaan ng Diyos na matukso sila ng ganito? Kung tapat kayo, yan ang iniisip nyo, di ba? Bakit inilagay ng Diyos ang puno ng pagkakilala sa hardin? Kung hindi niya ginawa, hindi sana makukuha ni Adan at Eva ang bunga at nakain. Hindi sana sila nakagawa ng kasalanan at wala sanang problema. Kaya bakit inilagay doon ng Diyos ang puno, gayong alam niya kung ano ang kanilang gagawin? Huwag kayong magreklamo sa akin, magreklamo kayo sa Diyos. Diyos ko, bakit nyo ito ginawa? Hindi ko maiisa-isa ang mga bagay na ito ngayon dahil sa oras, pero meron ako isinulat na maliit na aklat tungkol sa paksang ito. Ang aklat ay pinamagatang The Tree of Knowledge. Kung may oras kayo at gusto pang matuto ng husto tungkol sa bagay na ito, ipinapayo kong basahin nyo yung maliit na aklat. May dahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama sa hardin ng Eden. Dapat nating tandaan na hindi lang ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ang naroon din ang puno ng buhay. Tingnan ang Kabanata 2, Talata 9. Kabanata 2, Talata 9. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kainin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Naroon ang lahat ng uri ng puno sa hardin at sa mga naroon may dalawang magkasalungat ang tungkulin. Isa rito ang puno ng buhay at ang isa naman ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung ang bunga ng puno ng buhay ang kinain nila, magkakaroon sila ng walang hanggang buhay. Pero kung ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ang kinain nila, mamamatay sila. Ang unang dahilan kung bakit inilagay ng Diyos ang dalawang puno sa hardin ay upang ipakita na may kalayaang mamili si Adan. Kung makakakilos si Adan ng may kalayaan, dapat may dalawang landas na pagpipilian. Kailangan maggamit ni Adan ng kalayaan niyang mamili sa pagitan ng bunga ng puno ng buhay o ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung wala roon ang puno ng pagkakilala at ang puno ng buhay lang, hindi magagamit ni Adan ng kalayaan niyang mamili. Kung nakain lang niya ang bunga ng puno ng buhay dahil sa gutom, magiging isang makina na lamang ang tao, parang mechanical ang mga kilos niya. Kaya sinasabi ng Diyos kay Adan na gamitin ang kalayaan niyang mamili sa pagitan ng bunga ng puno ng buhay
o ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Nais ng Diyos na gamitin niya ang kanyang kalayaang mamili. Sa ngayon, nahaharap din kayo sa parehong pagpipilian. Kung pipiliin ninyong tanggapin ang buhay o tanggihan ito. Kung hindi nyo tatanggapin ang kaligtasan, para rin kayong kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kung tatanggapin ninyo ang kaligtasan, tulad rin ito ng pagkain sa bunga ng puno ng buhay. Naharap kayo sa parehong pagpipilian. Ang inyong kapalaran ay nangyayari sa simple ninyong pagpili gamit ang inyong kalayaan. Nangyayari ang inyong kapalaran batay sa inyong pinili. Ang pagkakaroon ng kalayaang mamili ay natural lang sa isang taong may espiritu na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kung walang kalayaang mamili, parang makina lang ang tao. Dapat na igalang at pagsilbihan ng tao ang Diyos, pero ano ba ang mapapala niya kung pagsisilbihan siya ng mga makina? Hindi niya nais na pagsilbihan ng isang makina. Gusto ng Diyos na ang sangkatauhay maging mga tao na gumagamit ng kalayaan nilang mamili na tanggapin kung ano ang kanyang maibibigay, na kainin ang bunga ng puno ng buhay at luwalhatiin siya. Hindi niya gusto na tayo'y maging mga tao na nagsisilbi sa kanya na parang mga robot. Marami pang kahalagahan sa katotohanan na iniligay ng Diyos ang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama sa hardin ng Eden, pero dahil kapos sa oras, hindi natin matatalakay lahat ngayon. Natural, alam na ng Diyos ang lahat sa una pa lang. Alam na niya kung ano ang mangyayari. Alam niya na mabibigo ang tao, napapasok ang kasalanan dito sa mundo, at gumawa na siya ng balak kung ano ang kanyang gagawin kapag nangyari na ito. Lahat ng nangyari sa kasaysayan ng ating mundo ay maaaring ayon sa balak ni Satanas o sa balak ng Diyos. May dalawang hanay na dumadaloy sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tingnan niyo ito. Kumakatawan ito sa takbo ng kasaysayan, at sa isang banda, narito ang balak ng Diyos na dumadaloy sa kasaysayan. Sa kabila naman, naroon din ang balak ni Satanas. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, magkahilerang tumatakbo ang balak ng Diyos at ni Satanas. Ngunit sa bandang huli, mauuwi sa lubusang pagkabigo ang mga balak ni Satanas, samantalang matutupad naman ang balak ng Diyos at ang kanyang kagustuhan, ang walang hanggang langit, ay matutupad. Pag-aralan natin ang kasaysayan ng sangkatauhan ng mas maayos sa susunod. Pero isang bagay ang nais kong maging malinaw ngayon. Yun ay, hindi lang basta nagkaroon ng kasaysayan ng tao. Kahit ang lahat ng mga bagay sa ating lupa ay hindi nataon lang. Lahat ay nilikha ng Diyos at hindi lang nagkataon ang takbo ng kasaysayan ng tao. Ito'y ayon lahat sa balak ng Diyos. Siyempre, naroon din ang balak ni Satanas. Nahahayag ang balak ni Satanas sa isang paraan at ang balak naman ng Diyos sa ibang paraan. Ngunit nahahayag ang kasaysayan sa ganitong paraan upang magtagumpay laban sa balak ni Satanas at ang balak ng Diyos ang siyang matupad lahat. Ipinagpapalagay ng mga taong hindi nakaalam nitong katotohanan na nagkataon lang ang lahat at itinuturing ang lahat na basta lang kapalaran o tadhana. Pero hindi talaga ganyan. Ngayon, tingnan ang talata 4. Henesis Kabanata 3, talata 4. Henesis Kabanata 3, talata 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Tingnan niyo ito ngayon. Ito ang gustong sabihin ng ulupong, tunay na hindi kayo mamamatay. Isa itong kasinungalingan. Sinabi ng Diyos na kung kakainin nila ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, tiyak na mamamatay sila. Pero sinabi naman ng ulupong na si Satanas, tunay na hindi kayo mamamatay. Nasa gitna ngayon ng tao, sa pagitan ng mga salita ng Diyos at ng mga salita ni Satanas. Nakatayo ang tao sa pagitan ng dalawa. Sa inyong mga puso, nakatayo rin kayo sa gitnang ito. Sa inyong mga puso, habang nakikinig kayo sa pagtatalakay ko sa Biblia, marahil palagi ninyong nararamdaman na ayaw ninyong tanggapin ang sinasabi ko. Ang pagdududa sa inyong puso
at ang udyok na tanggihan ang lahat ng inyong mga naririnig ay mga tinig lahat ni Satanas. Marahil, nararamdaman nyo kahit papaano ang ganitong reaksyon. Sa isang banda, habang nakikinig, malinaw nyong malalaman na lahat ng ito'y totoo, pero maaari nyo ring maramdaman ang udyok na tanggihan ang lahat ng mga ito. Makinig man kayo o tanggihan ang salita ng Diyos ay usapin na may kinalaman sa inyong tadhana. Kung tatanggihan nyo ang salita ng Diyos, napagpasya na ang inyong kapalaran. Nakatayo kayo ngayon gaya ni na Adan at Eva sa sangang daan ng inyong buhay. Bakit dumating ng ganito si Satanas at pinagtatanong si Eva ng ganito? Bakit itinanong niya ang babae ng ganito at tapos sinabi sa kanya na hindi talaga siya mamamatay? Dahil gusto niyang agawin ang pinakamataas na kapangyarihan kay Adan at sarilinin. Ito ang dahilan kung bakit niya dinaya si Eva. Tuluyan niyang dinaya si Eva ng mga kasinungalingan. Dumako tayo sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 4. Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 4, Talata 5. Talata 5. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Pinag-usapan natin si Satanas at ang dyablo, pero sa katunayan, iisa lang sila at magkapareho. Si Satanas ang commander-in-chief ng buong hukbo ng mababang mga dyablo o masasamang espiritu, kaya rito tinukoy si Satanas bilang dyablo. Tinukso ng dyablo sina Adan at Eva, pero hindi siya tumanda at namatay. Buhay pa rin siya sa panahon ni Jesus, at kaya tinukso rin niya si Jesus. Sa Biblia, sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, tinatalakay nito ang tukol sa una at ang pangalawang Adan. Si Jesus ang pangalawang Adan. Kumakatawan sa sangkatauhan ang unang Adan at dumating dito si Jesus bilang ikalawang kinatawan ng sangkatauhan. Kaya naparito si Jesus upang iayos ang pagkakamali ni Adan at bawiin ang mundong inagaw ni Satanas. Dumating si Jesus upang bawiin ang mundo, kaya alam ni Satanas na kung magagawa niyang biguin si Jesus, mapapasa kanya itong mundo ng walang hanggan. Kaya sinubukan niyang tuksohin si Jesus sa 3 paraan at narito ang ikalawa niyang panunukso. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamalaang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. Kung titingin kayo rito, sinasabi ni Satanas, ang lahat ng kapamalaang ito na ibigay na sa akin, ito ay aking lahat. Dahil nabigo sina Adan at Eva, kaya nalipat sa dyablo ang kapamalaan ng mundo. Subalit, kahit kayo ay nabubuhay rito sa mundo, nasaan ang dyablo? Hindi nyo alam, di ba? Nagmumura ang tao, pumapatay, nakikipag-away, pero ang lahat ng yan ay ang dyablo. Kapag meron kayong kinamuhian sa inyong puso, kapangyarihan din yan ng dyablo. Sa palagay ba ninyo walang dyablo? Napasa kontrol ng dyablo itong mundo. Hindi nakikilala ng mga tao ang dyablo dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan nito. Dumako tayo ngayon sa Henesis Kabanata 3. Henesis Kabanata 3, Talata 5.
sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Tingnan nyo ito. Tingnan ang pambihirang pagtutukso at panlilinlang dito ng dyablo. Isa itong kasinungalingan. Sinasabi ni Satanas, "Tiyak na hindi kayo mamamatay. Kung kakainin nyo itong bunga, mamumulat ang inyong mga mata, kaya magiging katulad kayo ng Diyos." Alam ng Diyos na magiging tulad ninyo siya kung kakainin ninyo ang bunga. Kaya sinabi niyang huwag niyong kainin. Noon, nabasa ko ang Paradise Lost ni Milton. Hindi ko alam kung nabasa na ninyo, pero isa ito talagang pambihirang akda na pampanitikan at napakagaling ng pagkakalarawan doon sa dyablo. Makikita siya bilang isang napakatusong nilalang. Sa isang sipis sa aklat, lumapit siya kay Eva at tinukso niya ang babae ng malumanay at kaakit-akit niyang boses. Hindi ko alam ang eksaktong mga salita na ginamit niya, pero may sinabi siyang ganito, "Kung kakainin ninyo ang bungang yan, magiging tulad kayo ng Diyos." Alam ba ninyo kung bakit sinabi ng Diyos na huwag ninyong kainin? Dahil natatakot siya maging kagaya kayo sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit niya sinabing huwag ninyong kainin. May sinabing ganito ang dyablo kay Eva at nagsalita siya ng ganito na nadala ng kanyang mga salita si Eva at tinanggap ang mga ito na totoo. Pero may mga kasinungalingan sa mga salita ng dyablo rito. Ngayon, tingnan ang talata 6. Nakinig na ngayon sa mga salita ng dyablo si Eva, sa mga napakatamis na salita na nagsasabi sa kanya na kung kakainin niya ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, magiging gaya siya ng Diyos at magiging matalino. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Tingnan niyo ito. Nakinig siya sa mga salitang ito, itong mga salita ng demonyo, at pagkatingin niya sa puno, kung dati parang gaya lang ito ng ibang puno, ngayon sa tingin niya masarap na itong kainin, kalugod-lugod sa mata, at kanais-nais sa gustong tumalino. Alam ba ninyo kung ano itong lahat? Makikita rin itong lahat sa kaibuturan ninyo. Makikita itong lahat sa kaibuturan ng lahat, at kung pagsamasamahin, sila ang mga pagnanasa ng laman, ang kagustuhang kumain, uminom, mga pagnanasa sexual, mga pananabik ng laman, lahat ng mga ito ay mga pagnanasa ng laman, pati na ang kagustuhang kumain. Saan ba nagmula itong lahat ng mga pagnanasa? Nagmula sila sa mga salita ng dyablo. May ganito rin kayong pagnanasa sa inyong laman. Ano ang ibig sabihin kapag sinasabing kalugod-lugod sa mga mata? Mga bagay na sinadya para masiyahan ng mata. Magaganda ang ayos ng buhok ng mga tao, pananamit, pinapaganda nila ang kanilang mga mukha. Gusto nila magkaroon itong lahat ng magagandang bagay. Ang lahat ng mga ito ay nagmula sa pagnanasa para masiyahan ang mga mata at itong kagustuhan ay nagmula sa mga salita ng dyablo. At nariyan ang pagmamalaki ng buhay. Ito ay kapag nagmamalaki ang mga tao sa kanilang mga sarili. Napakatalino ko, napakalakas ko, mas magaling ako kaysa sa iba. At kung hindi nito mapapahanga ang iba, gagamit ang tao ng dahas. Akala nila mga premyadong buksingero sila. Nakikipaglaban sila gamit ang mga kamao at kapag sila'y nanalo, tinatamasan nila ang pagbubunyi bilang isang kampyon. Bahagi lang ito ng kalikasan ng tao. Ito ang pagmamalaki ng buhay. Ang iba, gustong magkaroon ng mas magandang boses kaysa sa iba, at yung mga nakagawa nito ay nagiging mga awit. Gusto ng mga tao na magkaroon ng pangalan. Gusto nilang makilala na mas matalino kaysa sa iba, mas maraming kakayahan kaysa sa iba, at palagi nilang gusto na mas magaling sila kaysa sa iba sa ibang paraan. Kahit ngayon, habang kayo'y nabubuhay, meron kayong hinahanap. Hinahanap ninyo itong tatlong bagay. Saan nagmula itong mga pagnanasa? Nang tiningnan ni Eva ang bunga, pakiramdam niya mabuti itong pagkain, kasiyasya sa mata,
at kanais-nais para mapatalino ang isang tao, subalit hindi mga salita ng Diyos ang ganitong mga isipin, mga salita sila ng dyablo. Ganyan ang mga kaisipan ng mga tao at ipinamana sa pamamagitan ng salin lahi. Ipinapakita nito na naging makasalanan ng tao. Ito ang mga isipin na nasa loob ninyo kaya kayo nagkakasala. Maitatanggi ba ninyo ito? Pinagbatayan ko na totoo ang Biblia bilang paksa ng ating pag-aaral. At kahit maliit lang na bahagi ng Biblia ang kukunin ninyo at pag-isipan, makikita nyo na ito nga ay talagang totoo. Tiyak na nasa inyo ang mga katibayan, di ba? Nagkaroon na ng ganito mga paghahangad ng panahong iyon at naipasa hanggang sa ngayon. Totoo ang mga nakasulat sa Biblia, di ba? Tingnan ang sinasabi sa kasunod. Ngayon, nakain na nila ang bunga. Pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa at ito'y kumain. Ngayon, talata 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad. At sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Ngayon, kinain na nila ang bunga, pero nang kinain nila ito, hindi sila naging kagaya ng Diyos, kundi kabaligtaran. Akala nila magiging tulad sila ng Diyos, pero hindi. Namulat nga ang kanilang mga mata, pero ano ang natuklasan nila nang mabuksan ang kanilang mga mata? Naku, nakahubad ako. Bago ito nangyari, hindi man lang sila nakadamit. Pero kahit wala silang mga suot, hindi man lang sila nahiya o natakot man. Hindi man lang sila nabahala. Pero sa sandaling kinain nila ang bunga, hubad ako. Nalaman nila na sila'y hubad. Ibig sabihin ng pagiging hubad, nahiya sila. Natakot. Saan nagmula ang kawalan sa inyong puso? Saan nagmula ang mga pakikipaglaban sa inyong puso? May pagkakataon na namumula kayo at napapahiya o kapag binabagabag ang inyong konsensya. Saan nagmula ang mga ganitong pakiramdam? Ipinapakita nito ang katotohanan na ang espiritu ninyo ay hubad. Ipinapakita nito sa inyo na hubad ang inyong espiritu. Dahil pumasok na ang kasalanan sa inyong espiritu at kaya nabagabag ang inyong konsensya. Nahiya ang inyong konsensya. Kung hindi nahiya ang inyong konsensya, hindi kayo mahihiya kahit hubad pa kayo. At hindi rin kayo matatakot. Subalit, sa sandaling magkaroon ng kasalanan, magsisimula kayong bagabagin ng inyong konsensya. Kaya, kung titingnan ninyo ang inyong mga sarili na binabagabag ng inyong konsensya, malalaman nyo ang inyong kahubaran at mahihiya, matatakot kayo. Hindi man ninyo alam kung ano talaga ito, paminsan-minsan, makakaramdam kayo ng pagkabalisa sa inyong puso. At makakaramdam kayo ng kahungkagan. Minsan, mararamdaman ninyo ang kirot ng inyong konsensya. Bakit kaya? Itong lahat ay palatandaan ng kritikal na katayuan na kinakaharap ng inyong espiritu at sumasaklaw sa inyong kahihinatnan. Nagsasaad ito ng krisis na kinakaharap ng inyong espiritu. Talagang seryoso ang katayuan ng inyong konsensya habang nakatayo ito ngayon sa harap ng Diyos. Kaya, ano ang ginawa ni Adan at Eva? Tingnan dito sa talata 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. Sinasabi rito na sama-sama nilang tinahi ang mga dahon ng igos. Maraming puno ng igos sa Israel at kung pupunta kayo sa bayan ng Mogpo sa timog baybayin ng Korea, makakakita rin kayo roon ng marami.
Napakatamis ng bunga ng puno ng igos, di ba? Parang mga daliri sa kamay ang dahon nito. Malalapad ang mga dahon at nakaumbok, kaya nagmumukhang kamay. Kaya kumuha sina Adan at Eva ng dahon ng igos at pinagsamang tinahi para maitakip sa kanilang mga sarili. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga takip na yon? Kumakatawan sila sa relihiyon ng tao. Nagmula ang mga relihiyon sa kagustuhan ng tao na matakpan ang kanyang kawalan, pagkabalisa at kirot sa kanyang konsensya. Upang matakpan itong lahat, kaya nakaisip ang tao ng mga relihiyon. Nagkaroon ng lahat ng mga relihiyon dahil sa pagtatangga ng tao na malutas ang suliranin ng pagkabalisa sa kanyang puso, ang suliranin sa kalungkutang nararamdaman niya. Dahil sa mga pagtatangka ng taong malutas ito mga suliranin, kaya may mga relihiyon. Pero, malulutas ba ng totoo lahat ng kahit isa sa mga relihiyong ito ang mga suliranin? Hindi nila kaya. Kaya, tingnan ko ano ang sinasabi rito sa talata 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimling ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Tingnan ito rito. Sama-sama nilang tinahi ang mga dahon ng igos upang matakpan ang kanilang mga sarili. Subalit, narinig nila ang tinig ng Diyos, kaya tumakbo sila at nagtago sa lilim ng magkabilang puno. Subalit tumawag ang Diyos, "Adan, Adan." Tinawag siya ng Diyos, "Adan, Adan." Sa una, hindi sumagot si Adan, pero patuloy siyang tinatawag ng Diyos, "Adan, nasan ka?" At tingnan kung ano ang sinabi ni Adan sa talata 10. At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Hindi ito karaniwang sinasabi. Kahit papaano, may suot naman siyang mga dahon ng igos, di ba? Sama-sama nilang tinahi ang mga dahon ng igos at ginawang panakip, di ba? Bakit niya sinabing nakahubad siya kung may suot-suot siyang mga dahon ng igos? Walang silbi itong mga damit sa harap ng Diyos. Wala sa mga relihiyon o filosofiya nitong mundo ang may pakinabang sa harap ng Diyos. Hindi nito kayang alamin o lutasin ang suliranin ng kapalaran ng tao. Hindi nito mapapanatag ang konsensya ng tao at hindi nito kayang alisin ang mga takot at pagkabalisa ng tao. Lalong isinusuot ng tao itong mga dahon ng igos, mas lalo naman niyang kinakailangan ng kanyang relihiyon, lalo pang nahihirapan ng kanyang konsensya. Ang kaibahan ng relihiyosong tao sa isang taong walang relihiyon ay nabubuhay ang taong walang relihiyon ng may tapang. Sa kabilang banda, ang isang relihiyosong tao naman ay pinahihirapan ng kanyang relihiyon at hindi makakapamuhay ng may tapang. Palagi siyang binabalot ng pangamba. Ano ang relihiyon? Ang relihiyon ang nagpapahirap sa tao at ito ang dahilan kung bakit kailangan niyong lumaya sa relihiyon. Sa sandaling mapalaya kayo sa relihiyon, makakapamuhay kayo ng buong tiwala. Sa isang okasyon, ilang taon na ang nakararaan, nagdaos ako ng isang evangelical meeting sa lecture hall ng isang universidad sa Seoul. Nang panahong yon, kalayaan sa relihiyon ang ginamit kong tema. May malaking plakad ako at nakasulat dito itong mga salita, isinabit ko ang plakad sa dingding na nasa harap ng bulwagan. Habang ako'y nagsasalita, napansin ko ang dalawang mongheng Buddhist na pumasok sa likod ng bulwagan. Sa tingin ko, nagka-interes sila dahil sa pamagat, pero sa kasamaang palad, hindi sila nanatili roon hanggang sa matapos. Kung gusto nyo ng tunay na kalayaan, kailangan ninyong mapalaya sa relihiyon. Yan ang tunay na kalayaan. Pinahihirapan ng relihiyon ng tao, pero may mga kondisyon ng kalayaan sa relihiyon. May mga kinakailangan. Upang maging malaya sa relihiyon, kailangan nyong malaman ang isang napakahalagang katotohanan at ang katotohanan yon ang magpapalaya sa inyo. Isinasaad ng pagsusuot nito mga dahon ng igos ang pagkakaroon ng relihiyon. Balang araw, kapag tumayo na sila sa harap ng hukuman, marami sa mga relihiyosong tao rito sa mundo ang magsasabing, "Natatakot ako dahil ako'y hubad." Aaminin ito ng sarili nilang mga labi, kahit may damit sila, sasabihin nilang sila'y hubad.
Ngayon, tingnan ang talata 11. At sinabi niyang, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? May isang punto na dapat nating tandaan dito. Si Satanas ang dumaya kina Adan at Eva, kaya nalaman nilang sila'y hubad. Alam ba ninyo kung bakit niya ito ginawa? Nang natuklasan nilang sila'y hubad, nawala sa kanila ang kapangyarihang makapamuno. Pag-isipan ito sandali. Sino ang mga taong may lakas? Yung mga nakadamit ang may lakas. Sa ibang paraan naman, bakit hindi makapamuhay ang tao ng matagumpay? Dahil walang laman ang puso ng tao. Takot ang tao, binabagabag ang tao. Kung walang laman ang puso ng tao, nababalisa at nakukonsensya, paano siyang mamamahala? Sino ang pamamahalaan niya? Pag-isipan ito sandali. Habang nabubuhay kayo, malalaman nyo na pinagdadaanan ninyo ang lahat ng uri ng mga bagay. Minsan, nararanasan nyo na wala kayong pera, minsan naman problema sa mga relasyon ninyo sa ibang tao. Dumarating ang lahat ng ganyang uri ng mga bagay, pero bakit puno kayo ng pag-aalala kapag dumating ang ganitong mga problema? Dahil wala kayong lakas. Wala kayong kapangyarihan na pamahalaan ang ganitong mga kalagayan. Pero bakit wala kayong ganitong kapangyarihan? Dahil hubad ang inyong espiritu. Nakakaramdam ng pagkabalisa ang taong hubad ang espiritu, nahihiya at wala siyang lakas o kakayahan. Kaya, ano ang pamamahalaan niya? Ito mismo ang layunin ng dyablo. Nang natuklasan ni Adan at Eva na sila'y hubad, nawala ang lahat ng kanilang lakas. Kaya naagaw ng dyablo ang kapangyarihan at kapamahalaan. Buong buhay, sinikap niyong maging magaling sa lahat ng inyong ginagawa. Nagpakasakit kayo ng husto para magawa ang pinakamabuti. Pero, magsikap man kayo ng husto, anuman ang inyong gawin, nananatiling mailap ang panalo o tagumpay. Nalalaman nyo na hindi nyo pala matutupad ang inyong mga minimithi. Bakit hindi nyo ito kaya? Dahil naagaw na sa inyo ng dyablo ang kapangyarihan para magawa ito. Nalalaman nyo na hindi nyo man lang makontrol ang mga nangyayari sa inyo, di ba? Sa magagaang na problema pa lang natatakot na kayo, nag-aalala, nangangamba, umiiyak kayo. Nasaan ang pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng mga yan? Kaya lubos na nanghina ang tao. Sinasabi ng ibang tao na mas gusto pa nila magtiwala sa kanilang kamao kaysa sa Diyos. Nananalig sila sa kanilang kamao, pero karayom lang ang kailangan yung kunin at tusukin ang kamaong yan at aray! Maaring kahanga-hanga ang kamaong yan kung titingnan, pero maliit lang na karayom ang kailangan para ito matalo. Ano ang mapapala ninyo sa kamao? Walang saysay lang na pagpapakita ng lakas. Kaya, nang natuklasan ni Adan na hubad pala siya, nahulog itong mundo sa mga kamay ng dyablo. Natuklasan ni Adan na siya'y hubad, at nahulog ang mundo sa mga kamay mismo ni Satanas. Isipin ninyo ang inyong mga sarili sandali tukol sa mga bagay na ito. Nababalisa ba kayo? Noong araw, maraming usapin tukol sa ginagawang mga atomic weapon ng North Korea. Ang posibilidad na magkaroon ng pag-atake nuklear mula sa hilaga ang palaging banta sa aming seguridad. Pero may ganito ng pagbabanta sa kanluran sa loob ng maraming taon. Pinag-uusapan ng aming mga politiko ang mga kasunduang pagkapayapaan at ang marapat na pagbabawas sa bilang ng mga armas nuklear sa buong mundo, pero hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na meron pa rin mga armas na nakaumang mismo sa amin. May maraming pag-uusap tungkol sa bentahan ng bigas at mga suliraning pang-ekonomiya sa buong mundo, at ganoon pa man, pakiramdam natin na mimiligro pa rin tayo. At bukod nito mga pandaigdigang usapin, kailangan ninyo makipaglaban sa lahat ng uri ng mga problemang nasa tabi lang ng inyong tahanan araw-araw. Sa labanang ito, pinilit nyo makontrol ang kalagayan at malutas sa mga problema, pero ang pagkabalisa, kahungkagan,
pagtitiis at kalungkutan ay patuloy na nagtatagpo na walang tigil na umaatake ng di inaasahan. Bakit? Bakit ganito? Dahil hubad ang inyong espiritu. Dumako tayo ngayon sa kabilang dulo ng aklat, ang aklat ng Apokalipsis, Kabanata 16. Apokalipsis, Kabanata 16. Apokalipsis, Kabanata 16, Talata 15. Talata 15. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Ang nagsasabi rito, nang narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw ay si Jesus. Ibig sabihin, darating si Jesus sa pangalawang pagkakataon. Si Jesus na naparito 2,000 taon na ang nakararaan ay muling babalik. Sa pagbabalik na muli ni Jesus, mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. Kapag dumating na muli si Jesus, yung mga tao na hubad ang mga espiritu ay hindi makakatayo sa harapan niya. Hindi makakatayo sa harap niya yung mga nahihiya. Ang mga hubad ay yung mga nahihiya. Balisa yung mga nakhubad. Nakakaramdam ng kahungkagan sa kanilang mga puso ang mga hubad. Hindi makakatayo sa harap ni Jesus ang mga ganoong tao. Si Jesus ay Diyos. Kaya, paano ninyo matatakasan itong mabigat na suliranin? Kailangan ninyong isuot ang tamang damit. Dumako tayo ngayon sa Isayas, Kabanata 61. Nasa lumang tipan. Isayas, Kabanata 61. Isayas, Kabanata 61, Talata 10. Basahin natin ang sabay-sabay. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kanyang mga hiyas. Tingnan ang sinasabi rito. Mula rito, makikita natin na kailangan natin isuot ang mga damit ng kaligtasan. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Sinasabi rito na binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Hindi ito mga damit na mabibili sa tindahan. Ito ay kasuotang tinanggap natin mula sa Diyos. Kapag naligtas tayo, nabihisan tayo ng mga damit ng kaligtasan. Tingnan dito, tinutukoy nito ang mga damit ng kaligtasan, di ba? Kapag binihisan ng tao nito mga damit ng kaligtasan, lahat ng mga nararamdaman niyang kahihiyan noon at pagkabalisa ay mawawalang lahat. Yung mga nakasuot lang nitong mga damit ng kaligtasan ang makakatayo sa harapan ni Jesus sa muli niyang pagbabalik. Upang mabihisan ng mga ito, kailangan ninyong matanggap ang kaligtasan. Maraming maaring tanggapin mula rito sa mundo, pero walang saysay ang mga ito kung hindi ninyo matatanggap ang kaligtasan. Ang kaligtasan ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong pagtuunan. Ngayon, balikan natin ang Henesis Kabanata 3. Kabanata 3, Talata 11. Kabanata 3,
talata 11. At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo, dati nakatayo ang ulupong, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dahil kulang ang oras, hindi ko ipapaliwanag ang ibig sabihin nito ngayon. At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Kaya ngayon, itinadhanang maging magkaaway ang binhi ng ulupong at ang binhi ng babae. Naging magkaaway ang ulupong at ang babae, at away pa rin ito hanggang sa tuluyang kasaysayan ng sangkatauhan. Si Jesus ang binhi ng babae. Lahat dito sa mundo ay binhi ng lalaki. Isinilang lahat dito sa mundo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang ama, pero si Jesus ipinanganak siya ng Birheng Maria. Alam ba ninyo ang dahilan kung bakit kailangang isilang si Jesus ng isang birhen, ng Birheng Maria? Kung naparito siya sa mundo na minana ang dugo ng isang lalaki, magiging makasalanan siya. Dumadaloy ang kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Sinasabi nga natin na mainit ang dugo ng isang tao na madaling magalit, di ba? Pero hindi lang galit ang nagmumula sa kasalanang nasa ating dugo. Nasa dugo rin natin ang magmura, manumpa at magnakaw. Bawat kasalanan ay mula sa ating dugo. Naipapasa ang kasalanan sa dugo ng mga salinlahi. Namamana ng tao ang kasalanan mula sa araw na siya'y isilang. Kahit na maliit na bata, kapag meron siyang hindi gusto, hindi man ito alam ng bata sa kanyang konsensya, may kasalanan na sa kanyang mga ginagawa. Naging mga makasalanan tayo dahil minana natin ang dugo ng ating mga ninuno na mga makasalanan din. Isinilang ang anak ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng isang birhen, isang babae na wala pang karanasan sa lalaki. Naparito siya upang iligtas ang mga tao nitong mundo. Naparito si Jesus sa mundo para puksain ang dyablo. Naparito siya upang puksain ang dyablo. Dahil sa taong ito na si Jesus, kaya tayo napalaya sa pagkaalipin ng dyablo. Napalaya ang ating mga konsensya. Napalaya tayo sa relihiyon. At kaya makakakita tayo ng tunay na kalayaan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nag-umpisa ang kalayaan na tinutukoy sa talatang ito sa kalayaan ng inyong konsensya na naranasan ninyo ng inyong mabatid ang katotohanan. Upang mangyari ito, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo. Itong pambihirang balak ng Diyos ay tuluyang dumadaloy sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dumako tayo sa aklat ng Henesis. Henesis Kabanata 2. Henesis Kabanata 2, talata 17. Nabasa na natin itong talata, pero tingnan natin ulit. Kabanata 2, talata 17. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ngayon, tingnan ang Kabanata 3, talata 5. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Pinag-aralan na natin ito, pero gusto kong pag-usapan pa kahit sandali bago tayo magpatuloy. Magkakaroon dito ng tanong kung bakit hindi mabuti sa tao na malaman ang mabuti at masama. Ang bunga na ipinagbabawal na kainin ni Adan ay ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya kapag kinain ni Adan itong bunga, malalaman niya ang mabuti at masama. Subalit, mamamatay siya kapag nalaman niya ang mabuti at masama.
Hindi ba't dahil dito, kaya na itatanong natin ang konsepto ng mabuti at masama na karaniwan na nating alam? Marahil, kayong lahat na nakikinig dito ay may karaniwang ideya kung ano ang mabuti at masama ayon sa karaniwan nating alam na ibig sabihin nitong mga salita. Alam ninyo na masamang magnakaw ng pag-aari ng iba at mabuti na tumulong sa iba na nahihirapan. Kitang-kita naman, di ba? Pero, ang usapin dito ay kung bakit mamamatay ang tao kapag nalaman niya ang mabuti at masama. Matatagalan tayo para matalakay ito ng husto. Pero, una sa lahat, pag-isipan natin ng ganito. Karamihan ng mga tao rito sa mundo ay gustong mabuhay na ginagawa ang mabuti. May alam sila kung ano ang mabuti at sinusubukang gawin ang ganoon. Subalit, kaysa malabuan tayo sa salitang mabuti, tingnan natin kung ano talaga ito. Iniisip ng lahat na ang iniisip nilang mabuti ay mabuti at ang iniisip nilang masama ay masama. Iniisip ng mga kasapi ng komunista na ang komunistang isinusulong nila ang siyang mabuti. Habang ang mga nagsusulong naman ng demokrasya ay nag-iisip na ang demokrasya ang mabuti. Pero, nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang nagpapanukala ng magkaibang konsepto ng kabutihan. Naniniwala ang magkabilang panig na ang konsepto nila ng mabuti ang siyang tama. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng mga digmaan sa mundo na ipinipilit ng bawat panig na sila ang tama. Lahat ng digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan hanggang ngayon ay nagsimula sa ganito. Patuloy na pumipili ang tao sa inaakala nilang mabuti kahit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kahit sa pagpili ng kakainin, naaayon ang desisyon ko sa iniisip ko na mabuti. Nakasalalay rin sa iniisip ko na mabuti ang pagpili ko ng damit na isusuot. Kaya buong buhay, pumipili ang tao ayon sa kanya-kanyang konsepto ng mabuti. Pero, habang nabubuhay ang tao ng ganito, hindi tumutugma ang konsepto ng isa sa konsepto ng ibang tao sa mabuti. Kaya mahalagang maintindihan na may dalawang uri ng kabutihan na tinukoy sa Biblia. Ang isa ay ang konsepto ng tao sa mabuti at ang isa ay ang konsepto ng Diyos. Sa unang tingin, tila mukhang mabuti nga ang konsepto ng tao sa kabutihan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito'y masama. Ang mabuti, sa tunay na kahulugan ng salita, ay nawala na rito sa mundo. Hindi na umiiral dito sa mundo. Sinabi ng Diyos na kapag kinain ni Adan at Eva ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, mamamatay sila. Kaya siguro, iniisip ninyo kung paano natin nasabing namatay sila, samantalang hindi naman sila namatay at bumagsak ng oras ding yun. Pero namatay pa rin sila. Gaya ng ipinaliwanag ko na, kapag sinasabi ng Biblia na namatay sila, ibig sabihin na hiwalay sila sa Diyos. Hindi naniwala si Adan sa mga salita ng Diyos at sinuway niya ang utos ng Diyos at nang gawin niya ito, nahiwalay siya sa Diyos. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Kapag pinag-uusapan natin ang buhay, kasama rito ang lahat ng anyo ng buhay. Buhay ng tao, ng hayop at ng halaman. Iba-iba ang anyo nitong buhay, subalit ang lahat ng mga ito ay nagmula sa Diyos. Ang buhay ng mga tao, buhay ng mga hayop, ng mga halaman, lahat ng buhay ay nagmumula sa batas ng buhay. At Diyos ang gumawa ng batas ng buhay na yon. Nagmula ang lahat ng buhay sa batas ng buhay na ginawa ng Diyos. May dalawang uri ng buhay na nasa tao. Ang isa ay ang buhay ng laman, at ang isa naman ay ang buhay ng espiritu. Nang kinain ni Adan at Eva ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, namatay kaagad ang kanilang mga espiritu. Subalit, nabuhay si Adan sa laman ng halos 1,000 taon pagkatapos noon. Mukhang buhay ang mga tao rito sa mundo sa ngayon, pero sa katunayan, para na rin silang mga patay. Ipaliliwanag ko, ipagpalagay na meron kayong puno ng poplar. Kapag pinutol nyo ang puno malapit sa pinakababa, tutumba yun. Pero, kahit na tumumba ang puno, hindi ibig sabihin na agad itong malalanta at mamamatay. Patuloy itong mabubuhay ng ilang sandali dahil may moisture pa sa loob ng katawan ng puno at tuloy pa rin ang pagkaberde at pagkapresko ng dahon.
Ngunit, ilang sandali pa, matutuyo na ang moisture at mamamatay na ang puno. Gaya rin ng tao sa putol na bahagi ng punong yun. Mukhang ang buhay, pero ilang sandali pa, natutuyo na ang buhay na nasa kanya at nawawala. Dahil naputol ang tao mula sa ugat, ang ugat na pinagmumulan ng buhay. Kaya sa bandang huli, mamamatay talaga ang laman ng tao, pero ang espiritu ng tao ay dati nang nasa patay na kalagayan. Gaya ng sinabi ko na, patay ang espiritu ng tao dahil sa kasalanan, ang kasalanan na nasa pagitan ng tao at Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Dahil sa kasalanan iyon, kaya patay ang espiritu ng tao. Ang kaligtasan ay ang pagbuhay na muli sa patay na espiritu na iyon. Ito ang nangyayari kapag naligtas ang isang tao. Ito ang kaligtasan ng espiritu. Tinutukoy rin ito na bilang born again. At gaya ng nasabi ko na, dahil kailangan maging perpekto itong mundo na nilikha ng Diyos, sa kalaunan, darating ang panahon na bubuhayin din muli ang mga patay nating katawan, tatanggap din ito ng bagong buhay. Sa Isaias, sinasabing nilikha ng Diyos itong mundo para tirahan. Ang buhay ng tao ay buhay ng paghahanap. Nabubuhay ang tao na may iba pang hinahanap na perpekto. Yan ang dahilan kung bakit ang mga taong nabubuhay ngayon sa mundo ay nagnanasa sa pinaniniwalaan nilang mabuti at makatarungan, ngunit sa katunayan, dinadala ang mundo sa pagkalipol sa lahat ng kabutihan at katarungan ng tao. Hindi maaaring maging mabuti ang mabuti ng tao sa tunay na kahulugan ng salita. Tingnan natin kung ano ang sinasabi sa Biblia tungkol dito. Tingnan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 10. Mga taga-Roma, Kabanata 10. Nasa Bagong Tipan. Mga taga-Roma, Kabanata 10. Talata 2. Talata 2 at 3. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, tatapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ipagpalagay na may isang lalaki na ginagawa ang lahat ng makakaya niya para sa Diyos. Gumagawa siya ng husto para sa Diyos, pero ginagawa niya itong lahat na wala namang tunay na kaalaman. Kumikilos siya ayon sa kamangmangan. Kapag sinasabi ritong datapwat hindi ayon sa pagkakilala, ibig sabihin nagpakahirap ang tao sa kamangmangan niya. Wala siyang alam sa katotohanan, sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos. Mabuti ang katuwiran ng Diyos ayon sa tunay na kahulugan ng salita. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Kung titingnan natin ito, makikita natin na may katuwiran ng Diyos at may katuwiran ng tao. Ang pagiging katuwiran ng Diyos ay mabuti ayon sa tunay na kahulugan ng salita. Hindi mabuti ang katuwiran ng tao ayon sa tunay na kahulugan ng salita. Kaya, ang ibig sabihin nito, nang kinain ng tao ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang konsepto ng tao sa kabutihan mismo ay masama. Sa makatuwid, yamang lumayo ang Diyos sa tao, naging masama ang konsepto ng tao sa kabutihan at hindi na makakapantay sa kabutihan ng Diyos. Si Karl Marx, ang nagtatag ng komunismo, ay isang Hudyo at sinuri niya ng mabuti ang Biblia sa paghahanap ng ulirang mundo. Nais niyang hanapin ang isang perpektong mundo, subalit dahil sa sarili niyang makataong konsepto ng hustisya at katuwiran, napagpasyahan ni Marx na mali ang Biblia. Nang sinuri ni Karl Marx ang kasaysayan ng mga Israelita sa Lumang Tipan at nakita niya kung paano sa ibang pagkakataon
na inutusan ng Diyos ang mga Israelita, ang mga pinili niyang mga tao, na lipulin ang napakaraming tao, na pagpasiyahan niya na hindi maaaring magkaroon ng ganyang uri ng Diyos. Uutusan ba talaga ng Diyos ang kanyang mga tao na gawin ng ganoong kalupitan? Habang iniisip ni Marx itong lahat, napagpasiyahan niya na walang Diyos. Subalit, naniniwala pa rin siya sa isang ulirang lipunan, isang lipunan na inaakala ng mga Hudyo na magiging mundo pagdating ng Mesiyas. Pagdating ng Mesiyas, naniniwala ang mga Hudyo na magiging isang ulirang lugar ang mundo. Kaya sa pagsusumikap ni Karl Marx na matupad ang ganong ulirang mundo, binuo niya ang kanyang teorya ng komunismo batay sa ateismo. Ang pangunahin niyang teorya ay maiangat sa kapangyarihan ang mga manggagawa na nagpapasimuno ng revolusyon upang palayasin ang mga burgis at bumuo ng egalitarian society. Tila magandang pakinggan ang teorya niya, pero sa katunayan, itong lahat ay masasama. Ang dahilan kung bakit masama ito ay dahil may kasalanan sa loob ng puso ng bawat tao. May kasalanan sa loob ng puso ng tao at kasama ang kasalanan ng kasakiman, ang paghahangad na magkaroon ng mas marami kaysa sa iba. May kasalanan sa puso ng tao na naguudyok sa kanyang kontrolin ng iba. Nadaya ang tao kung inaakala niyang makakamtan niya ang lipunang egalitarian hanggat nananatili sa kanya itong mga likas na paghahangad. Hindi makakamtan ng tao ang ganoong lipunan. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ang komunismo sa kasalukuyan ay bumagsak? Likas na masama ang buong kaisipan ng komunismo. Kung gagawa kayo ng isang bagay sa basihan na walang Diyos, hindi mangyayari na magkakaroon ito ng tunay na katotohanan. Hindi ko alam kung ano mismo ang iniisip ninyo rito, pero gaya ng sinasabi ko sa mga pag-aaral na ito, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa ng ayon sa siyensya at patuloy na nahahayag ang kasaysayan ng ating mundo ng ayon sa balak ng Diyos. Subalit, kung itatanggit ninyo itong mga katotohanan, wala kayong magagawa na kahit na ano na may katotohanan. Kaya ngayon, sisimulan na nating tingnan ang kasaysayan ng sangkatauhan upang masiguro kung totoo ba ang Biblia o hindi. Gaya ng sinabi ko kanina, patuloy na hinahanap ng tao ang pinaniniwalaan niyang mabuti, subalit hanggat hindi pumapatay ang konsepto ng tao tungkol sa mabuti sa konsepto ng Diyos, mananatiling walang alam ang tao sa kung ano ba talaga ang mabuti. Kaya gaya ng sinabi ko na, ang tinawag na mabuti ng tao ang nagdulot ng lahat ng mga digmaan dito sa mundo, naging dahilan ng di mabilang na mga pagpatay at nagpagulo ng husto sa mundo. Nangyari itong lahat dahil sa konsepto ng tao sa mabuti, ang bulok na konsepto ng tao sa mabuti. Lahat tayo ay mga lahi ni Adan, ang tao na kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, at dahil doon, naging bulok tayong lahat. Dahil dito, tayo man ay meron din sarili mga konsepto ng mabuti at masama sa ating mga puso. May kanya-kanyang opinyon ang bawat isa sa atin sa kung ano ba ang mabuti at masama. Dahil lahat tayo hindi magkakasundo kung ano ba ang mabuti at kung ano ang masama, kaya may kaguluhan, digmaan, at nahaharap ang mundo sa di masabing paghihirap. Kaya dahil sa pagkain ni Adan at Eva ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, ito ay naging mundo na puno ng kasamaan at kasalanan, paghihirap at kaguluhan. Kaya kamatayan ang kinahantungan ng pagkain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Naging magulo ang mundo. Pumasok sa mundo ang kasalanan. Ganito ang kalagayan kung saan tayo nabubuhay ngayon. At kaya nga, malalaman natin na hindi mga kasinungalingan ang mga salita ng Diyos. Kung tinanggap lang sana ni Adan ang mga salita ng Diyos na katotohanan, hindi marahil nagkakaganito ang mundo, pero hindi. Subalit, ang problema ay, kahit ngayon, kailangan magpasya ang tao kung pipiliin niya ang konsepto ng Diyos ng mabuti o magmamatigas siya sa sarili niyang konsepto ng mabuti at tanggihan ang mabuti ng Diyos. Ito ang problemang nasa harapan ninyo ngayon. Kung hindi ninyo isusuko ang konsepto ng tao tungkol sa mabuti, hindi ninyo matatanggap ang mabuti ng Diyos. Kapag isinuko lang ninyo ang konsepto ng tao sa mabuti, doon lang ninyo matatanggap ang tunay na mabuti ng Diyos. Sa Hardin ng Eden, ang mabuti ng Diyos ay ang bunga ng puno ng buhay. At anino ang puno ng buhay ng mga mangyayari kalaunan.
Dumako tayo sa pinakahuling aklat ng Biblia, Apokalipsis, Kabanata 22. Nasa pinakahuli ng Biblia, talata 18 at 19. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito. Tingnan natin ito sandali. Sa ngayon, gaya ng Adan at Eva, nakatayo kayo sa sangang daan. Kung may aalisin kayo o tatanggalin mula sa mga salita nitong aklat, sinasabi rito, naaalisin ng Diyos ang inyong bahagi na nakasulat sa aklat na ito. At sinasabing, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, kung may idadagdag kayo sa kung ano na ang nakasulat sa Biblia, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Sa talata 11 sinasabing, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, kapag may nag-alis ng bahagi sa Biblia ng basta na lang, anong mangyayari? Aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Ang aklat ng buhay ay ang puno ng buhay. Sa ibang salin, sinabi talagang puno ng buhay. Nasaan ang puno ng buhay para sa atin ngayon? Nasa aklat na ito sa Biblia, sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang bayang banal ay ang walang hanggang langit at ibig nitong sabihin na hindi makakapasok doon ang ganitong mga tao. Kaya sa aklat ng ito nakasalalay ang inyong kahihinatnan. Tatanggapin ba ninyo ang mga salita nitong mga hula, ang mga salita ng Biblia, ng buong buo kung ano sila? O kukuha kayo at mamimili na ganap na binabaliwala ang ibang mga bahagi at tinatanggap lang ang mga bahaging gusto ninyo? Nakasalalay ang kapalaran ninyo sa magiging desisyon ninyo rito. Ngunit, kung gusto ninyong maniwala sa lahat ng nakasulat sa Biblia, malalaman nyo na hindi ito mangyayari hanggat hindi ninyo isusukong lahat ang sarili ninyong mga paninindigan, ang sarili ninyong konsepto ng mabuti at ang inyong pagiging makatuwiran. Kung hindi ninyo mapapawalan itong mga bagay, hindi nyo mapapaniwala ang lahat ang kabuuan ng Biblia. May nasa loob ninyo na humahadlang para hindi ninyo paniwalaan ang Biblia. Maaaring pangrelihiyon o mga turong moral na kinalakhan ninyo at pinaniniwalaan, pero nalaman ninyo na hindi talaga tumutugma sa sinasabi ng Biblia. Maaaring natutunan ninyo sa paaralan, maaaring ibang uri ng pilosopiya ninyo sa buhay, maaaring mga bagay na kinalakhan ninyo para paniwalaan, bagay na nasa loob ninyong lahat. Maaaring magkakaiba sa bawat tao, pero habang nakikinig kayo sa mga pag-aaral na ito tungkol sa Biblia, o habang nagbabasa kayo ng Biblia, itong mga isiping nasa loob ninyo ang hamon sa mga naririnig ninyo ngayon at kakalabanin ito. Itong elemento na nasa loob ninyo, likas man o nakuha, ay ang dahilan kaya kayo nahihirapang tanggapin ang binabasa ninyo sa Biblia. Kung hindi ninyo matatanggihan itong elemento o alisin sa inyong isipan, mahihirapan talaga kayong tanggapin ang Biblia kung ano ito. Natural, hindi naman sinasabi na huwag na nating ipagpatuloy ang ilang mga larangan ng pag-aaral habang nabubuhay tayo rito sa mundo. Subalit, kapag merong mga idea o turo na pumipigil sa inyong puso na humahad lang para kayo maniwala sa Biblia at hinahamon ang sinasabi nito, kahit basahin pa ninyo ang Biblia o may maringgan kayong nagsasalita tungkol dito, mawawala lang kaagad sa inyo ang mga salita. Napakahalagang tandaan na salita ng Diyos ang Biblia. Ang Biblia ay ang pinakasalita ng Diyos. Salita ito ng Diyos na itinala sa mga salitang nababasa natin at naiintindihan. Sinabihan ako na isinalin ang Biblia sa halos 2,000 iba't ibang mga wika. Ano pang ibang aklat dito sa mundo ang masasabing isinalin ng hanggang 2,000 wika?
Isinalin itong aklat sa halos lahat ng wika sa mundo. May kapangyarihan itong aklat na mapalaganap mag-isa. Kahit ngayon, bumibenta ito ng napakaraming kopya sa maraming bansa sa mundo, kaya ito ang naging bestseller taon-taon. Walang aklat saan man sa mundo ang bumibenta ng ganito karaming kopya taon-taon. Dahil itong aklat ay naglalaman ng salita ng Diyos, isang mensahe na dapat ipalaganap sa buong sangkatauhan. Matatanggap natin ang buhay sa pamamagitan nitong aklat at matatanggap natin ang matibay na pundasyon kung saan ito ang basehan para makakyat tayo sa walang hanggang langit. Alam ko na nasabi ko na ito, pero napakahalagang tandaan na kung babaguhin ninyo ang salita nitong aklat kahit katiting lang o kung bibigyan ninyo ng ibang interpretasyon, hindi magkakabisa ang buhay ng Diyos sa kanila. Hindi maisa sa katuparan ng banal na espiritu ang kanyang gawain. Nais kong idako ang paksa natin ngayon sa kasaysayan ng sangkatauhan gaya ng alam natin at sa liwanag ng Biblia. Hinati ang kasaysayan ng sangkatauhan sa BC at AD. Ito mismo ay kakaiba, di ba? Narinig ko minsan na may lalaki na nagsabing naligtas siya habang sinasaliksik itong katotohanan. Bakit ang pagdating ni Jesus dito sa mundo ang ginawang batayan sa paghati ng kasaysayan ng ating mundo? Bakit BC ang kasaysayan ng sangkatauhan bago siya dumating na naiba sa AD sa panahon pagkatapos niyang dumating? Bakit naging tanda ng bagong panahon ang pagparito niya? Sigurado ako na alam ninyo na ang ibig sabihin ng BC ay before Christ, ang panahon sa kasaysayan bago pumarito si Jesus sa mundo. At AD naman ang pinag-isang Latin na Anno Domini, ang taon ng Panginoon. Paano nagkaganito? Isinilang si Confucius bago si Jesus. Isinilang si Buddha bago si Jesus. Isinilang si Socrates bago si Jesus. Pinagsama-sama ng mga tao itong apat na lalaki at sila ang tinutukoy na apat na mga pinakadakilang tao sa kasaysayan. Si Jesus ang pinakahuling isinilang sa apat dito sa mundo. Kung ganoon, bakit ang pagparito ni Jesus dito sa mundo ang naging tanda ng isang bagong panahon sa kasaysayan at hindi ang pagsilang, buhay o kamatayan ng tatlo? Bakit nagsimula ang bagong panahon sa pagdating ni Jesus? Hindi ba't kakaiba ito? Gaya ng naipaliwanag ko na, dahil nakapaloob sa balak ng Diyos ang kasaysayan ng sangkatauhan. Nasa balak ng Diyos. Gaya ng sinabi ko noon, sinasagawa ng Diyos ang balak niya sa pamamagitan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang balak niya ay suguin ang bugtong niyang anak dito sa mundo bilang isang binhi na sa pamamagitan niya ay mas marami pang mga anak ng Diyos ang maisilang. Itong proseso ay ang kasaysayan ng sangkatauhan. Nakapaloob dito ang kahalagahan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang dahilan na ang mga sipi na nakita natin sa Biblia ay tumutugma talaga sa mga pangyayari na talagang naganap sa kasaysayan. Tumutugma ang lumang tipan sa kasaysayang BC at ang bagong tipan sa kasaysayang AD. Hindi ba't kakaiba? Ang kasaysayang BC ay itinala sa bahagi ng Biblia na tinutukoy nating lumang tipan na nagsimula sa Genesis hanggang sa Malakias. Ang kasaysayang AD naman ay nagsimula sa pagdating ni Hesukristo at ang panimulang ito ay itinala sa bagong tipan sa Mateo, Marcos, Lucas at Ebanghelyo ni Juan at sa mga gawa ng mga alagad. Ito ang kasaysayang AD. Kaya nasasaklaw ng Biblia ang buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nasasaklaw nito ang buong kasaysayan ng sangkatauhan mula umpisa hanggang katapusan. Ano pang ibang aklat sa mundo, anong sangay ng pag-aaral o filosofiya ang sumasaklaw sa buong kasaysayan ng sangkatauhan mula sa simula hanggang sa katapusan? Kasabay na tumatakbo ang Biblia sa kasalukuyang kasaysayan ng sangkatauhan na nahahayag mismo sa sarili nating mga mata. BC, Before Christ. Ang panahon sa kasaysayan bago dumating si Jesus.
Ito ang kasaysayan ng lumang tipan. At ang AD naman ay ang kasaysayan ng bagong tipan. Kaya kung susuriin natin ng mabuti ang nilalaman ng Biblia, makikita natin ng malinaw kung paano rito itinala ang kabuuan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Nagsimulang lahat ang kasaysayan ng sangkatauhan kay Adan at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang unang 2,000 taon magmula kay Adan ay ang panahon ng paglikha. Ang sumunod na 2,000 taon pagkatapos noon ay ang panahon ng mga piniling tao. Tapos, ang panahon ng bagong tipan na tinatawag rin na panahon ng banal na espiritu at ang panahon ng ebanghelyo. Pagkatapos, magkakaroon naman ng panahon ng matinding dalamhati. Ito ang magiging pinakahuling panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Tatagal itong panahon ng 7 taon at ito ang magiging panahon kung saan magaganap ang lahat ng uri ng mga kaguluhan. Tapos muling darating si Jesus. At sa susunod na 1,000 taon, magkakaroon ng ganap na katahimikan dito sa lupa. Sa loob ng 1,000 taon, magkakaroon ng perpekto at huwarang mundo dito sa lupa. Mangyayari ito sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos noon, aabot na sa pinakahuling hantungan itong kasaysayan ng mundo natin. Subalit, pagkatapos niyan, gaya ng sinabi ko kanina, magsisimula na ang walang hanggang mundo, ang walang hanggang kaharian. Kaya, ang kasaysayan nitong kasalukuyang mundo ay ang panahon ng paghahanda tungo sa pagkakaroon ng walang hanggang mundo. Mahalagang maunawaan na ang buhay ninyo ngayon dito sa mundo ay hindi ang kabuuan ng lahat-lahat gaya ng iniisip ninyo. Pagsasanay lang ang buhay na ito. Ang layunin ng buhay natin ngayon ay hindi upang hanapin ang kaligayahan dito sa mundo, kundi upang ihanda ang ating mga sarili upang makapasok tayo sa walang hanggang perpektong mundo na darating. Pero maraming tao ang hindi gumagawa nitong paghahanda. Bagkus, gumagawa sila ng mga paghahanda para matupad ang mga hangarin nila dito sa mundo na iniisip na ito ang kanilang mundo. Yan ang dahilan kung bakit natapos ang buhay ng tao sa pagkabigo at kalungkutan.